Suot-suot mo na syempre ng ano, no, ng mga pampapogi gears, shades. Kasi hindi ka naka-visor, so mag-shades ka na lang. Ganun lang, no? No, mga brothers. So another day, another life. Welcome to another episode of Polar Rides. And yes, tayo nagbabalik na naman. At brothers, mga pasensya na talaga, no? Pasensya sa mga pagkakataon na hindi ako nakapag-upload na. Uy, may bago si Polar Rides. Well guys, sa sobrang excited ko, no, wala nang unboxing, no? Wala na. Hindi na uso ang unboxing, no? Kapag ka meron kang bagong gamit, kabit mo na agad. Huwag mo na review. So, another day, another life. Pangalawa na to, no? Welcome to another episode of Polar Rides. Yes, nagbabalik na tayo mga brothers, no? Pasensya na talaga sa, no? It's been almost 3 weeks nung huling upload ko. At pasensya na talaga kasi naging hectic yung schedule ko nun eh. Kasi talagang 3 weeks. Ang dami nangyari. Ang dami kong i-share sa inyo mga brothers, no? Isa na to. Anak na po siya, kahapon March 9, nagtitingin kami ng girlfriend ko sa SM Marikina. Nagtingin kami dun sa isa sa exclusive seller ng mga GoPro parts. Then nakita ko kahapon, nung pagtingin ko dun sa lintik na nagwi-window shopping lang ako. Then pagtingin ko is merong GoPro Hero 5 to 7 mic adapter. Sabi ko, anak ng putya na yan sa mga brothers. Alam mo yun, nung nakita mo na yung matagal mo nang hinahanap, parang matagal nang hinahanap eh. Kasi talaga sobrang tagal na. Itong mic adapter na to, ang tagal ko nang hinahanap to. Then nakita ko siya. Sabi ko, putya na yan. Sabi ko, hindi, talagang wala. Binili na agad. Wala nang pagkukuli. Ngayon, kung tatanungin nyo ako magkano tong lintik na to, eto mataginting lang naman na masakit sa bulsa. Aabot kaya yung gasolina ko. Nagbiblink ako. Nakulang mahigit. Masana siya, nasa 4 digits ha. Kulang kalahating 10,000. Grabe. Sa sobrang excited ko na mag-record. Kagabi kasi hindi na ako nakapag-record gawa ng namamasyal lang kami ng girlfriend ko. Then ayun nga, sa kabutihang palad, may nakita na ako na GoPro mic adapter. At nag-iisa na lang siyang stock. Pero syempre, as a marketing strategy ng mga ganyang bilihan ng mga electronic gadgets or accessories, sabihin nila isang stock na lang. Oo, isang stock na lang. Sir, isang stock na lang siya, sir eh. Hindi na pwede, sir eh. Ganun eh. So sasabihin nila isang stock na lang siya, nag-iisa na lang at may naligaw lang. Pero sa totoo lang, meron pa yun. At makikita mga bukas makalaw or actually ngayon, makikita na meron tang stock, diba? Pero masakit sa bulsa mga brothers, masakit sa bulsa ang Hero 7. Actually masakit sa bulsa yung Hero 5 to 7. Yung alam nyo yun sa sobrang limited ng stock ng GoPro mic adapter is na-apply sa kanila yung law of supply and demand. So paano gumagana ang supply and demand? So ano nyo na lang mga brothers, correct me if I'm wrong, pero ito yung pagkakatanda ko nung nag-aaral pa ako. So kung ma-apply sa kanila ang law of supply and demand, the more na malaki ang supply at konti ang demand, yung presyo mababa yung presyo. Kumbaga, nasa siya, suggested retail price, ganun. Pero kung ang supply and demand is, ang demand is malaki, then ang supply is kakaunti or sobrang limited, dang it, dun hahataw ang presyo. Magpapatong sila ng presyo ng way beyond suggested retail price. So na yon, sobrang mahal. So sobrang mahal, ayun no mga brothers. Kaya alam nyo na, since nga na sobrang limited ng supply ni GoPro Hero mic adapter, wala.
So kahapon sa sobrang tuwa ko, no, wala nang pag-alinlangan, bili ka agad, no? Tumataginting na ganito. Ganyan. Nagabutay na. Kamahal-mahal. Pero tingnan nyo naman ngayon yung audio, no? Ano na, wala nang wireless na. Bakit? Nagbiblink sana, okay yung ano, umabot ako sa gas station. Sa ganun nga na mga brothers, nagaano, fuck, ano yun? Anong ginagawa nyo? Medyo mataas to ha. Ano tayo dito sa C5, meron tayong kung merong 8 waves, meron dito ng track wave. Woo! Yun. Nakakatakot yung taas nung ano. Ang taas ng mga ano, ng mga kurbada nung track lane eh. Hanggang ngayon wala pa rin akong boses na maayos. May ano eh, parang may part sa lalamunan ko na ano yun, no, nakulang. Alam yun? Alam nyo yun, yung hindi ko kayo makausap mga brothers, yun yun eh. Wow! Yun na tamo. Hindi, seryoso mga brothers, I miss you. I miss you all. At para sa mga nagme-message sa akin, no, sa Facebook page ko, sa ultimo sa ano, pagko-comment sa YouTube channel ko eh. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-reply na itong nakalipas na linggo. Itong almost 3 weeks. Kasi talagang sobrang busy. Men, tulog lang ang pahinga. Tulog lang. Sobrang daming ginagawa. Pasensya na. Pero ngayon, tingnan nyo, nakabawi-bawi na ako, no? Maraming salamat sa suporta nyo mga brothers. Kasi, nasa 12 na, nasa 12. Maraming salamat sa inyo. Ngayon dito na ako sa Mission Visitas. Actually magkikita kami ni Ren Sanity doon sa Michelle Julio Vargas. At may susubukan ako, titignan ko kung okay yung GC na ano eh, na Sodexo. By the way, this is not a sponsor. Ano lang, talagang nabiyayaan lang tayo ng ano, Sodexo GC worth 500 pesos, no? Sa Ren eh. Rene, where are you? Where are you? Ito yan eh, pagka may bago sa ano, may bago sa'yo, nakakatawa. Iyaano mo na lang eh, hindi mo tatanggalin. Alam niyo yung mga brothers. Sobrang tuwa ako ngayon, no? Ayaw nga listen. Dude, GoPro mic adapter to 5 to 7. So may singit ko. Hindi nga na mga brothers, cut ko na muna tong video na to kasi antayin ko sila eh. Ha? Okay. Okay. In fairness tahimik yung pipe. Hindi, sa sayo na tahimik. Ayun no? Sa Eman to. Oo. Walang yung hatak ko, ano mo yun, bago pa makapiga. Ang tagal ng interval eh. Imbes na half throttle ka lang, naka na, para naka full na ako ng piga. Diretso pa. Hindi yan. Dun sa kabila, sa ano pa. Diretso pa. So mga brothers, no, ito itong mga kasama ko, yung mga FTRB Food Trip Boys. Kasama rin si Daily Rebs Manila. Ayan, naka-KTM siya. Para kami mga siraulo dito na nag-uunahan.
Chill ride lang kami dito. Nakakasawa sa Marilaki eh. Puro puro banking eh. Dito puro sasakyan eh, di mas okay. Maiba lang. Ito kanan tayo dito. Oo. Nasaan sila? Wala na. Wala. Doon muna tayo. Wala na eh. Oo, dito. Ito mismo yun. Shell Heritage. Ano sa tingin niya mga brothers? Kaganyan ko. BGC na lang. Tingin niya mga brothers, okay ba to? KTM RC. Ito yung picture ko niyan, yun. Pogi ko, diba? Saan kayo? Ano yan? BGC na kayo. Kayo? Late tayo eh. Sorry ah. Sorry ah. Pero wala naman tayo narinig. Tara, nakita na tayo. May lahat kayo after ng BGC? Wala na. Nag-edit pa ako eh. Balik loob na eh. Shooting kayo ni Eman. Mag-shoot kayo? Shoot kayo sa Marilaki? Oo, shooting kayo. Intro na itong kami tatlo. Tama-tama, naka-NS kayo. May kasama ko na nagkakamusahan marami. Ayos yun ah. Wala na nga kayong pang-plaka. Yan, rarararara. So dito na namin tatapusin yung vlogs ng mga brothers. Like, comment, and subscribe. Dailers Manila, Weekend Rider, Two Wheel Adventure, Eman Rides. Sigod. So hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Mga sabaw. So see you on the next episode. Ciao. Always check your freaking side stands, man. Ilang beses na yan. Sana naman sa susunod na Yamaha Sniper 150 na ilalabas nila is meron ng safety feature na kapag ka nakababa yung side stand hindi aandar yung motor, no? Please, Yamaha please. So ito na mga brothers, gabi na. At yung video na napanood nyo kanina sa unang part is weekend na. Then may isi-share ako sa inyo. Nakikita nyo to? Pinoy Pandesal. Kung galing kayo or nagagawi kayo dito sa daanan na to, eto, yan, papuntang Ilog Marikina, meron ditong Secret Passage. Yes! Guys, tama yung narinig. Secret Passage. Hindi naman, Secret Passage. May dito, may daanan dito na papunta dun sa may ilalim ng tulay sa ilog, syempre. Sa River Park. Yan. So, pasensya nyo na mga brothers na yung quality natin is nag-down ako ng 30 frames per second na video kasi kapag ka madilim na, binababa ko talaga ng usually ginagawa ko naka hyper smooth and then naka hyper smooth and 60 fps, but tinatry ko siya ngayon. So nagtatry ako ngayon. Nagta-trial and error na kung maganda ba sa low light yung 30 fps, and ayun lang binagawa ko, 30 fps lang. And by the way guys, this is the Marikina baseball field. Ewan ko kung active baseball field pa rin to hanggang ngayon, I don't know. Yan. So, ito yung alam mo, natatanda ko, sinabi ko sa vlog ko dati ito na hindi pa tapos ito, itong part na to. Pero since na mag-election na ayun nga, tinapos na nila. Yan. Ito yung connecting route papunta dun sa Ilog Marikina, sa ilalim ng ilog.
ng ano pala, ng tulay, sorry. Ayan, skating ring. Marami nagzuzumba dyan, marami naglalaro mga bata dyan kapag umaga. Dyan, parang ano siya, it's a recreational park. Yan, sa gabi naman marami nag-skateboards dyan. So ano, dahil nga sa sobrang limited ng skate park dito sa Pilipinas, wala ayaw supportahan ng gobyerno Problema na namin yan dati pa nung high school Ha! Speaking of the past hobbies, no mga brothers, kung papansin nyo at nagulat kayo na sinabi ko, uy, ayan ang problema namin since second year high school. May may background ako sa pag-skateboard before. Nahiligan ko mag-skateboard nung panahon ng Hapon, grade 6. Mga panahon na nahiligan ko yun sa PlayStation kasi naglalaro ko ng Tony Hawk's noon. Damn, all the childhood memories no? So naglalaro ko ng Tony Hawk noon sa PlayStation 2, sa PS2. At ang pa noon, ang sikat na laro pa noon sa Tony Hawk's franchise is yung Tony Hawk's Project 8. So nilalaro ko lagi yun. Na-inspire akong mag-skateboard noon. Nagbuo ko ng sarili kong deck. Lahat yun second hand. Siyempre bili-bili sa tropa. Yun, natuto ako maglaro. Ano yun, hanggang third year high school nag-skateboard ako noon. Actually meron yung may mga footages pa ako niyan Yung kaibigan ko si Romel dati is siya, mahilig siyang, ang galing niya rin mag-edit. Sa kanya ako natutong mag-edit ng kung ano-ano. Kaya eto ngayon sa Polarides. So yun nga may mga videos ako dati kay Romel. Kay by the way guys, si Romel siya yung nagprint ng t-shirt ko noon dun sa Polarides shirt. And currently wina-workout namin. Ako pala, wina-workout ko yung wina-workout ko yung design ng bagong t-shirt para sa franchise, no? Yes guys, tama yan. You heard it right. Hindi lang sa post, hindi lang sa community post, magkakaroon na po ng merch si Polarides under na ang tropa ko, syempre. Tulungan tayo dyan, syempre. Go support his franchise, G-Side Clothing. Yan, Bro Romel, alam mo na pag nagka-ano na, alam mo na yun. So nga back in the days, Polarides was a skater. Para si Pido Dido ko ng mga panahon na yun. Wala namang pagbabago, pet pa rin. So ito kung i-share ko sa inyo guys yung mga footages ko nun na nag-skateboard. Yan. Tingnan ako, mapapansin nyo dyan, no? Totoy na totoy, no? Back in the days, so yan si Polarides, nag-skateboard, parang tanga. Yan ako dati, yung mga kabataan ko nun. Kala mo, napakatanda ko na. Pero yun yung mga pinagbibisi-bisihan ko dati. So yun na nga mga brothers, siguro dito ko na ikakat yung vlog. Marami na nangyari nung past 3 weeks pero nagbabalik na ako. At sa ngayon, malamang brothers, napanood nyo na yung makina coverage ko. Brothers, ito masasabi ko sa inyo, kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, dreams do come true. Isa sa mga pangarap ko dati yan, mag-cover sa makina. Pero since nga when I got the opportunity to cover for makina, to be a correspondent to makina, then grab agad. Walang pagkukuli. So siguro naglalabas ako ng reaction video, one-time reaction video for my channel. Kasi siguro iti-treasure ko talaga yan. Talagang iti-treasure ko yung moment na yan, yung experience na yan. Actually maraming lapses yan, pero ilalabas ko na lang sa reaction videos ko mga brothers. So ito na mga brothers, and as always, like, share, and subscribe to Polarides. And if you're not yet subscribed to Polarides, make sure to hit that subscribe button para nakasubscribe na kayo, no? And hit that notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ni Polarides, no? Dreams do come true. Sa paghirapan nyo lahat mga brothers, huwag nyo mamadelayin lahat yan darating in time. So, kakat ko na yung video.
See you on the next episode of Polar Rides. And guys, support the motor vlogging scene here in the country. This is Polar Rides signing off. See you on the next episode. Ciao! Shout out po, Miss Smash.